Interview. Ito ang ating interview serye kung saan hinihimay at tinatalakay ang mahalagang paksa na may kinalaman hindi lang sa ating universidad kundi pati na rin sa bayan dahil ang mga iskolar ng bayan may pakialam sa sambayanan. Mga kasali, nagpapatuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng Estados Unidos o US, Israel at Iran. Ano nga ba ang geopolitical dynamics sa likod ng tensyong ito? Para talakayin ito, makakasama natin si UP Diliman Department of Political Science Professor Herman Joseph Kraft. Magandang umaga po, Professor Kraft. Magandang umaga, Miriam. Maraming salamat sa inyong paanyaya dito sa talakayan na ito. Maraming salamat din po for being here, sir. Unang-una po sa lahat, paano niyo po ilalarawan ang kasalukuyang tensyon sa pagitan ng Israel, Iran at US? Well, hindi na siya tensyon, no? Kasi talaga nagpuputukan na talaga no? At ang ano nga, isang mahalagang bagay dito, no? Ay yung epekto niya. Kasi kung titingnan natin, hindi bali sana kung ang epekto nitong putukan na ito, no? Ay nananatili lamang doon sa rehiyon kung saan nagkakaroon nga ng labanan, ano? Kaya lang hindi kasi ang pinag-uusapan natin dito ay langis, no? Tulad nga ng sinasabi nila, mga mahigit o siguro mga 20% ng trapiko sa langis ay dumadaan sa Straits of Hormuz, no? Kaya pag sinara yun or nasara yun, no, ay malaking epekto ito sa ekonomiya ng buong mundo. Kaya yung mga tanong na ito ba ay papasok na ba tayo ng World War III? So obviously, yung mga nag, nag main players natin dito, no, tulad ng nabanggit mo, ay Israel, Estados Unidos, no, at saka Iran. Kaya lang yung epekto niya ay umaabot na sa buong mundo, no. Kaya kahit tayo, kung papansin natin, no, ang presyo ng bilihin, no, ay nagtataasan dahil lamang sitwasyon na kung saan ang presyo ng gasolina, no, ay ilang porsyento na itinaas mula nung nagsimula itong away na ito. Professor, batay po sa nakikita ng publiko, ano nga ba yung layunin ng Israel at Iran sa puntong ito? Um, kung titingnan natin, ano ba ang gustong mangyari ng mga principal na mga players natin, ano? So kung ang ang nag-umpisa nito ay or ang pinag-umpisahan nito, no, ay yung pagsisimula ng pagbobomba ng Estados Unidos, no, at saka ng Israel, no, sa mga pampubliko at pangdepensang instalasyon, no, na nasa Iran, no, na kung saan nakita natin ang isang epekto nito ay namatay yung supreme leader nila, no, ng Iran, no, at saka yung basically yung second tier ng kanilang political leadership ay nawala rin, no. um, Nabanggit ni Presidente Donald Trump na ang layunin nila ng Unidos, no, ay magkaroon ng tinatawag natin na regime change, no. Dito ay hindi lamang kung tutuusin, kung pag-uusapan natin sa political science, no, ang regime change hindi lang ibig sabihin to na papalitan mo kung sino yung leader, no. Ang ibig sabihin nito ay papalitan mo yung sistema ng politika, no, ng Iran, no. Siguro at kung tutuusin, ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu ng Israel, no, ay yun din ang layunin niya. In fact, sinabi niya na ito na yung gusto niya sana niya mangyari mahigit 40 taon na ang nakakaraan, ano? So, kumbaga, mula pa talagang ang iniisip na niya ay paano palitan yung sistema ng politika ng Iran, na kung saan dahil theocracy siya, no? Ang mga namumuno ay yung mga mula, no? Yung mga religious leaders nila, no? At itong leadership na ito ay talagang hindi ah, anti-Israel sila sa kanilang foreign policy, no? Yun yung pinaka nila.
kumbaga pinagbabasihan ng kanilang pakipagtungo tungo sa sa ibang mga bansa, no? Na dahil ang Estados Unidos ang principal na sumusuporta sa Israel, no? Then ang tingin din ng Iran ay ito yung kanilang sila yung pinaka mga kalaban nila, no? Kaya kung aanuhin natin ang Estados Unidos at saka ang Israel, nasabi nila na ang rason nila dito sa pagsimula ng away na ito, no, ay upang palitan yung sistemang pampulitikal ng Iran, no. Siguro ang ibig sabihin nun, gusto nila na yung mamumuno sa Iran, no, ay um, uh, uh, isang klase ng politika na kung saan um, mas siguro parang kung aanuhin natin ang pinaka minimal na doon, no, ay friendly sa Israel at saka sa Estados Unidos, no, or I think yung maximum na nito ay kumbaga madali nilang ma-shape kung ano man yung mga polisiya nila, no. Um Syempre ang Iran, no, ang nakikita natin na layunin nila or ang sitwasyon sa ngayon, no, ay regime survival, right? So ang ibig sabihin nun ay um, itong rehimen na ito namumuno ngayon sa Iran, no, ay lalaban, no, hangga't maaari, no, upang mapanatili yung sistema ng politika na meron sila. Um, ito ba ay may support bahagi ng buong usapin na ito, no, ay yung suporta, di ba? Mula ba sa Estados Unidos tsaka sa Israel, sinusuportahan ba ng kanilang mga populasyon, no, itong ganitong klaseng polisiya na kung saan may malaking debate sa US tungkol dito, no? Dahil parang ang desisyon na gawin ito, no, ay nagmula lamang kay Presidente Trump at saka yung kanyang yung mga sumusuporta sa kanya, no, at yung ibang sinasabi naman at ito ay yung iba ring mga kasapi sa kanyang partido, no, pinangako ni Presidente Trump nung siya pa ay nangangampanya, no, na pag siya ay naging presidente wala na yung mga ganitong klaseng mga forever wars, no, yun yung tawag nila. Kaya parang hanggang ngayon meron talagang debate, no, sa loob ng Estados Unidos, no, tungkol dito sa suporta para sa giyera na ito. Sa Israel, ito ay usapin ng kumbaga ang tingin nila sa Iran existential threat, no, kumbaga kung ganyan yung rehimen na sa Iran, no, then hindi magiging secure ang Israel. Mukhang yun ay isang pananaw na medyo kalat, although meron din mga nagsasabi, no, ibang mga ah, critic, no, ni Netanyahu, no, na parang hindi maayos itong ganitong klasing pamamaraan, no. Um Pag tinignat natin ang ng Iran, no, ang kanilang talaga is basically survival, kaya lang and ito depende sa kung anong klaseng report ang nababasa mo o pinaniniwalaan mo, no. May nagsasabi na malaki ang suporta, no, laban doon sa rehimen, no, sa Iran, at meron din naman nagsasabi na mas malakas yung suporta para do sa rehimen, or at least yung pakipag laban, no, sa do sa pag-atake ng Estados Unidos, no, at saka ng Israel, no. So parang ang makikita natin ay pareho sa Estados Unidos at saka sa Iran, no, merong within yung domestic politics nila, no, ay hindi ganun ka ayos, no, yung or at least sa kung ano yung nakikita natin, no, hindi ganun ka klaro kung ano ang suporta na nanggagaling, no, para doon sa mga polisiya ng bawat isa na nanggagaling sa mga citizens nila, no. Kaya kung aanuhin natin yung punto na yon,
dun sa tanong mo, no, ano ba talaga yung layunin nung mga nangyayari mga nangyayari ito, no? Um, Parang sinabi ng mga main players natin kung ano yung kanilang intensyon, no? Ang Iran ay ipagpapatuloy yung laban, no? Hangga't kakayanin nila, no? O hanggang sa manalo sila. At ang Estados Unidos naman mukhang ngayon nakikita natin nagsi-shift yung kanilang nagsi-shift yung nila, hindi na regime change yung gusto nilang mangyari. Ang gusto lang nilang siguraduhin, no, ay na yung threat supposedly, no, nanggagaling sa Iran sa Estados Unidos, no, ay mawawala, no. Ngayon, kung paano natin malalaman kung ano yung ibig sabihin, no? Kasi nga kahit yung idea ng regime change dati, no, ultimately yun yung punto nun, no, palitan yung gobyerno para mawawala yung threat sa Israel at saka sa Estados Unidos. Ngayon, um, hindi na masyadong ini-emphasize yung regime change, although of course pag pinag-uusapan natin ng Israel para kay Netanyahu, wala, ang ano talaga ay ultimately kailangan magbago yung politika ng Iran, no. Pero pag narinig natin ngayon ang ano ni na Donald Trump, parang sabi talo na Iran, no. Pero kung ang kanilang iniisip dati ay mananalo ang Estados Unidos sa labanan ito dahil papalitan nila yung politika na yun, hindi pa tayo umaabot doon, no? At kung tutuusin, mas lumalakas pa ngayon yung suporta ah, para sa para doon sa posisyon, no? Ng gobyerno ng gobyerno ng Iran, ano. Kaya lang ang ano nga natin ay kumakalat na ito, no. At mukhang nagiging sensitibo na at least ang Estados Unidos nagiging sensitibo na sila doon sa nagiging epekto pareho doon sa mga kaalyado nila doon sa rehiyon, no. So Saudi Arabia, no, UAE, no, at yung iba pa, um, na kung tutuusin ay lahat nahihirapan na, no? Pero bukod dito ay yung ano nga, kasi nga parang ang isang issue dito, parang pangako ng US o pinaniniwalaan ng mga bansang ito na ang pangako ng US ay didepensahan nila sila. Na didepensahan ng US ang mga bansang ito. Kaya lang, tinatamaan sila yung mga infrastruktura nila, no, yung kanilang ekonomiya, no, ay tinatamaan na sa gera na ito dahil doon sa mga missiles na pinapadala ng Iran. So medyo nagkakaroon ngayon ng sitwasyon na kung saan nagkakaroon ng pressure, no, ah, ah, sa sitwasyon ng mga kaalyado ng US, no, at saka sa Iran din, no, na kung paano itong gagawin. Pero nakikita natin na yung mga leaders ng Iran, no, sinasabi na hindi ito tapos, no, hanggat mawala yung threat sa Iran. 'Di ba? Parang ganoon yung nagiging ano nila. Kaya ano tayo, na nakakailang araw pa lang pero nakikita natin kung anong epekto talaga nitong sitwasyon na ito. Professor Kraft, nabanggit niyo po yung ibang regional players sa tunggaliang ito, no? Ano nga po ba ang tugon ng ilang regional powers sa tunggaliang ito? Nakakatulong ba sila na mapigilan o mas mapalala yung sitwasyon? Um, on one hand, no, ang isang ano kasi dito ay ang ginagawa ng Iran kasi nung umpisa ang sinasabi nila, hindi namin inaatake itong mga ibang bansa na ito ang inaatake namin ay yung mga military facilities na ng Amerika na nandito sa mga bansang ito, no. Kaya lang hindi mo mapapagkaila na kuminsan yung mga facilities na yon, no, ay nasa gitna ng civilian area, no. Kaya may mga tatamaan ng mga civilian infrastructure. So yung ekonomiya nila, which has been largely dependent on oil, no, dahil nasara yung Strait of Hormuz, wala silang
padalang langis, no, doon sa mga dapat na pupuntahan ng langis nila. Kaya ngayon ang epekto nito ay doon sa kanilang mga ekonomiya na nahihirapan na ngayon sila. So anong ibig sabihin to? On one hand, kinokondena nila ang ang Iran, no, kasi parang bakit yung kami tinitira, hindi naman nanggagaling sa amin yung mga atake laban sa inyo, no, at hindi ginagamit yung mga facilities na ito, no, para doon. So bakit kami tinatamaan dito sa. But on the other hand, no, parte din nung kanilang sinasabi ay bakit nga hindi sila nadedepensahan ng US. Pangako ng US, yung anti-missile defense ng US ay maging epektibo, no, sa pagsiguro, no, na kung ano man ang magiging responde ng Iran, no, ay hindi maapektuhan yung mga kaalyado ng US na nakita natin hindi ganito yung nangyayari. Kaya um, ang ano dito ay ah, ah, at a public level nakikita natin na uh, kinukundin nila ang Iran, pero at a lesser obvious level, no, clearly hindi sila natutuwa na hindi sila na sila ay nakakalusot yung yung mga missiles ng Iran, no, in spite of yung mga pangako, no, na madedepensahan sila ng US. So, nakakatulong ba? Nakakadagdag ba sila sa ano? Ang problema kasi nito ay ah, sinusubukan nilang maghanap ng paraan na kung saan matapos na ito, no? Pero sino ipe-pressure mo, no? On their side, pine-pressure nila ang US na kung maaari ay tapusin na natin itong sitwasyon na ito. Hanapan na natin ito ng isang political solution. Professor, nabanggit niyo na po kanina na hindi na ito simpleng crisis, no? Paano na po ito maituturing? Malawak na regional conflict? Isa na ba itong war? Ano po yung tamang tawag dito? Ah, well, it's a war. Kasi parang gumagamit ka na, parang mukhang um, uh, for purposes of domestic politics, no? Ayaw tawagin ni na Donald Trump na gera ito. Kaya kung ano-ano mga ginagamit, in fact, hindi nga consistent, di ba? Kung ano-ano ang ginagamit ng terminolohiya, excursion, no, military operation, no? Ang ano nila ay wala pa naman kaming boots on the ground eh. So hindi pa sila papadala ng mga sundalo, no? Kaya parang yun yung pinaka hindi ito gera, no, in the traditional sense, no? Pero makikita natin na tuwing nagsasalita yung mga uh, kahit si Presidente Trump mismo, no, o kaya si Secretary Hegseth, no, nadudula sila eh. Kuminsan biglang sasabihin nila this war, no, kumbaga so hindi mo malaman talaga ano ba talaga ang turing nila dito. Technically speaking, right, sa political system ng US, ang isang gera, no, legally speaking, ay gera lamang dahil ang nagdeklara ay ang Kongreso. Kumbaga, yung kapangyarihan na magdeklara ng gera, no, doon sa Constitution ng US ay nasa Kongreso nila, no? So, hindi po pwede na ang presidente lamang magdedeklara. In fact, ang naririnig natin yung term na war of choice, no? Kumbaga, dinisisyonan na kahit hindi naman naatake ang US, no, dinesisyonan na girahin ang Iran. Pero pag tinignan natin na kasaysayan, may ilang mga instances no, na kung saan ang US ay gumamit ng dahas at malaking pinag-uusapan dito ay malawakang paggamit ng dahas, na kung saan hindi nagdeklara ang Kongreso ng giyera, no? Korean War halimbawa, no? Kung tutuusin, anong tinawag na doon? Police action, so hindi daw kailangan ng declaration of war galing sa Kongreso, no? Kahit ang Vietnam War, nagumpisa yan, nagpadala sila ng mga advisors, and then lumaki na lumaki yung kanilang involvement, no? But at no time
no? Was there any declaration of war, no? Galing sa ano? Um, so madaling sabi, hindi unusual yung sitwasyon na kung saan ang US ay magpapadala ng mga ay gagamit ng ano ng kasangkapang militar, no? Nang hindi naman nagkakaroon ng opisyal o formal na deklarasyon ng giyera, no, mula sa kongreso nila. But I think technically speaking, by all the definitions ng kung ano ang gera, no, I mean, pag inano natin yung classic na idea galing kay Carl von Clausewitz, for instance, no, war is politics by other means, no, and the purpose behind it, no, ay gumamit ng dahas para mapilit mo yung iyong kalaban, no, na sumang-ayon sa kung ano man yung kagustuhan mo, no? And pag tinignan natin lahat yung ano, yung mga simpleng parameters na yon, no? Yun ang nangyayari ngayon, no? Gumagamit ka ng dahas, pinipuwersa ng US ang ano, ang Iran, no, na sumang-ayon, no, sa kung ano man yung kagustuhan ng US, no? Kaya parang maaring kung ano-ano sabihin nila, but sa tingin ko ito ay pwede na natin sabihin na talagang ito ay gera na, no? In the same way that the Vietnam War was a war, no? That the Korean War was a war, no? Parang ganoon yung pinaka ano natin. Professor Kraft, ano nga po ba ang indicators na dapat bantayan para matukoy kung nagiging stabilized o lumalala na yung sitwasyon, kahit ano pa ang label nito, war man o hindi? Um, ang unang-una dyan ay kung meron ng, sabihin natin ay, ang sasabihin na, dapat una dyan, may ceasefire, no? Tigil putukan, no? Actually, pwede kasing ang mangyari niyan, magkaroon ng negosasyon, usapan, kahit walang tigil putukan, no? So, ang una natin na tinitingnan dyan ay yung magkakaroon tayo ng indikasyon na nagsisimulang mag-usap yung mga involved dito, no? Primarily US at saka Iran. Sa ngayon wala tayong nakikitang ganung klaseng ano. Wala din tayo nakikita na indikasyon, no, na kung saan ay meron lumalabas na sabihin natin third party na humihimok, no, na gusto niyang mag-act as arbitrator halimbawa, no, doon sa anong to. Walang ganon, no. Kadalasan pagka-involved ng US hindi ka makakita ng ganong klaseng sitwasyon, no. Um, at kung papansin din natin, no, hindi bumababa yung level ng ano ng away, no. In fact, may threat pa na i-escalate siya kasi parang naririnig natin na mukhang parte ng usapan sa US, no, yung posibilidad na magpapadala sila ng mga Marines, no, doon sa Kharg Island, no, kung saan naroon yung karamihan ng langis ng or kung saan nagmumula, no, yung mga transport na nagdadala ng langis, no, mula sa Iran. So in pag inan natin yung rhetoric, wala pa ring de-escalation do sa rhetoric na nangyayari. Walang de-escalation doon sa nangyayaring labanan. Wala pa tayong nakikita nag-uumpisa na kahit man lang sabihin natin rumors, no? Na kung saan nag-uusap na ba? Meron na bang nagpapadala na ba ng feelers, no, on both sides or one side towards the other? So it seems like ang ano natin dito ay wala pang indikasyon na bababa yung level ng ano ng tensyon dito sa away na ito. Professor Kraft, since wala pang indications ng de-escalation, ano naman sa tingin niyo yung magiging itsura kapag patuloy pa itong nag-escalate? Unang-una, para sa lahat, ang tanong diyan ay hanggang saan aabot ang presyo ng ano ng langis, ano? Kasi nga isa sa mga naririnig natin, si Donald Trump mismo sinusubukan niya na
ah, hindi pabayaan na, na tumaas ng tumaas yung presyo na yon, no? Kasi parang ang ginagawa niya ngayon, unang-una, ah, nilimitahan niya yung sanctions laban sa Russia. Ibig sabihin nun, ang Russia pwede nang magbenta ng langis nang walang nang hindi magkakaroon ng ano ng ng nararapat na kasagutan, no, sa US kung may sanctions laban sa kanya, no? Pero hindi, ang isang ano doon ay, kung ano man yung maaaring mabenta ng Russia, mailagay sa ano, in fact may cap yata na sinaset ng mga Amerikano, no, doon sa anong yon. um Hindi niya matatapatan kung ano man yung supply na hindi makagalaw doon sa Strait of Hormuz, no? Tulad sabi natin 20%, no, yung ano niyon. um So, ang ibig sabihin nun, ang presyo ng langis ay magtutuloy pa rin na manatiling mataas, no? Mananatili pa rin na mataas. Ang direct na effect sa atin yan, no, ay kung ganon, makikita pa rin natin ang pagtaas ng presyo ng gasolina, at susunod na doon ay ang presyo ng ordinaryong bilihin, no? Dahil sa transport cost. Meron bang posibilidad na ito ay somehow ah, ah, maayos? Parang sa ngayon, hindi eh. Ayun nga, napakalaki ng epekto kasi nung hindi pagdaan ng langis, no, doon sa Strait of Hormuz, no, na nagmumula doon sa Middle East. And ito yung isang bagay na dapat natin pag-isipan, ano? Ang mga malalaking mga ekonomiya katulad ng China, kailangan nila yung langis din. And sila, in fact, ang ano dito, Iran yung isa sa pinakamalaking supplier ng langis sa China. No? So, yung ekonomiya ng China, no, pangalawang pinakamalaki sa mundo. Okay? Wala silang sariling source ng langis nila, no? Pag tinignan mo ang Amerika, meron sila eh. May sarili silang source ng ano. So, within yung domestic arrangements nila, maaari may mga decisions sila na maaaring gawin, no, na kung saan medyo mapapaigting nila ng konti, no, yung ano, yung sitwasyon sa langis sa kanila. Ang China hindi ganon, no? Parang nagdedepende ang China sa mga foreign sources ng langis. Russia, no, in this case Middle East, Iran in particular, no. Venezuela dapat kaso ngayon kontrolado nila ng US ang langis ng Venezuela, no. So sa madaling sabi, kung isipin natin yung sitwasyon ngayon ng China, bakit ba importante 'yon? Kasi ang China, yung ekonomiya ng China ay isa sa mga um, ah, mahalagang component, no, para do sa pagtaas or paglawak, no, ng mga ekonomiya ng mga bansa dito sa Southeast Asia, or for that matter kasama na rin sa East Asia, no. So sa madaling sabi, pag hindi nag-expand yung ano ng yung ekonomiya ng China, o kaya biglang nagkaroon ng slowdown sa ekonomiya nila, meron yan spillover effect sa atin, no, at saka sa ibang mga bansa dito sa Southeast Asia. So sa madaling sabi, no, hindi lang ito yung direktang epekto sa atin, pero yung epekto rin sa dun sa buong ekonomiya ng rehiyon natin, no. Mahihirapan tayo, no, kasi marami sa mga bilihin dito sa Pilipinas, no, ay may components na nanggagaling sa China, no, kahit yung manufacturing natin. So medyo pag ito ay nagtuloy pa at mukhang magtutuloy pa rin siya, no, makikita natin na meron spillover effects ito doon sa ekonomiya ng rehiyon natin, no, at saka doon sa more directly para sa atin. Professor, nabanggit niyo na po yung Strait of Hormuz, no? Ano nga po ba ang kahalagahan nito at yung pagkagambala sa oil at shipping routes
Sa pagtukoy ng global economic consequences ng tunggaliang ito, gaano po ba kahalaga itong Strait of Hormuz na may nabanggit po kayo kaninang 20%? Ang ano kasi niyan, karamihan ng langis, no? Pag pinag-uusapan natin ang global economy, no, and yung kahalagahan ng Middle East oil, no, doon sa global economy, no. Um, Malaki yung um, ah, porsyento, no, ng langis na nanggagaling sa Middle East, no, na dumadaan dito sa Strait of Hormuz. Yung Strait of Hormuz, manipis lang yan na daan ng pandagat, ano? Kaya madali siyang maaaring isara. Sinasabi nga nila, pwede naman magpadala ng um, naval convoy ang US para i-escort lahat ng mga tankers na nandyan. Pero pagka ginawa nila 'yan, no? Again, dito papasok ang domestic politics ng Estados Unidos, no? Maaring tirahin sila ng Iran, no? Yung mga barko na ito ng US Navy. Kung papansin mo, ang mga reports ngayon ay lumayo sila doon sa Strait of Hormuz, no? So parang ang ano ay nasa kapaligiran pa rin nung rehiyon na yon, no, ang US Navy, kaya lang hindi sila malapit sa Iran, no. At ang ginagawa ng Iran para ma-pressure ang US, no, na tumigil na, no, ay ang hino-hostage niya ay yung ekonomiyang pangdaigdig, no? Kasi parang ang nangyayari niyan ay pagka sinara mo yung Strait of Hormuz, no? Yung kailangan na langis, no, ng ekonomiya natin at ng ekonomiya ng ano ng ibang mga bansa dito sa rehiyon natin. Tandaan mo, nung pumasok tayo sa 2000, ang sabi nila ito ang siglo ng Asia Pacific, no? Yung global economy, ang magpapatakbo niyan ay yung mga ekonomiya dito sa rehiyon na ito, no? So Japan, South Korea, China, no, at Southeast Asia in general, no? Um Lahat 'yan nagdedepende doon sa langis na nanggagaling sa Middle East. So, yung 20% na nag ng global oil, no, that's being traded, no, karamihan diyan pumupunta ng East Asia. Malaki yung porsyento na pupunta ng East Asia, at siya yung nagpapatakbo, no, ng mga ekonomiya, ng mga pinakamalalaking mga ekonomiya dito sa region natin. Kaya parang pag inisip mo ngayon yun, no, yung consequences ngayon ng pagkawala ng 20% na yon, no, ay naiintindihan natin na okay, slow down sa ekonomiya ng rehiyon natin, no, na kung saan diretso ang epekto sa Pilipinas, no, at sa ibang mga bansa dito sa Southeast Asia. Professor, ano po ba yung mga natitirang policy options para sa de-escalation? At meron pa bang mga estado o institusyon na nananatiling credible para mamagitan o maging mediator sa mga partido? Um, Maraming mga institusyon na credible, kaya lang ang problema kasi, ang desisyon na itigil itong or i-de-escalate, no, itong labanan dito ay actually nasa kamay ngayon ng mga direct participants, no. Maaaring iba sinasabi desisyon na ni ano yan, ni Donald Trump yan, na itigil na. At yun lang yun. Pero hindi lang US ang may ano diyan eh. Ang pwede natin sabihin na yung final say doon sa ano yun. Kasi ang sinasabi ng Iran, no, ay hindi sila papayag, no, na ganun lang ang mangyayari, kasi ang gusto na siguraduhin ay dapat magarantiya yung kanilang seguridad, no? So kumbaga binabaliktad nila yung argument ng Estados Unidos, na kung saan parang nila sinimulan yung giyera para siguraduhin na yung threat ng Iran sa US ay mawawala, no? Ngayon ang sinasabi ngayon ng Iran, no, ay hindi tayo titigil, no, hangga't kaya namin magpadala ng mga missiles, no, at saka ng mga drones, no, hindi kami titigil
hangga't hindi ninyo ginagarantiya yung aming seguridad. So madaling sabi, itong threat ng regime change na kung saan sinabi ni na Donald Trump at saka ni Benjamin Netanyahu ay ultimately yung kanilang objective, no? Hangga't hindi nawawala yung anong yon, yung threat na yon, hindi titigil ang Iran. So sa madaling sabi, no, kailangan talaga magkaroon ng um, pag-uusap na kung saan ano ba pwedeng igarantiya ng bawat isa sa isa't isa. No, yun yung ano natin. And ang sa ngayon, malayo pa tayo sa ano. Tulad sabi ko kanina, wala pa akong naririnig, no, na kung saan one side or the other, no, is sending peace feelers, no? Kasi nga parang ang ano dito is both sides are actually demanding, no, na mabigyan ng kasiguraduhan, no, yung kanilang seguridad, no? And para sa Israel, no, mahalaga to kasi like I said, existential para sa kanila yung threat na yon, no? Kaya lang hindi na ganoon kasimple yung usapan ngayon, no? Para po sa huling bahagi ng ating interview at para sa mas local na context, paano po ba direkta o hindi direktang makakaapekto ang tunggaliang ito sa mga Pilipino? At ano po sa palagay niyo yung dapat gawin ng pamahalaan ng Pilipinas hinggil sa war na ito? Alam mo, tuwing na lang may ganitong klaseng mga sitwasyon, di ba? Ang unang tanong natin, may mga Pilipino ba doon, no? Sa rehiyon na 'yon, no? Kaya ang almost knee-jerk reaction natin ay paano natin sisiguraduhin na may evacuate natin ng mga tao, walang masasaktan na Pilipino doon sa ano. Kaya yung una nating iisip, no, yung mga OFWs na nandoon, dapat lang naman, no, kung tutuusin. Pero beyond that, no, although of course kung iisipin mo 'yon, pag nag-uwian sila at marami na rin mga ah, yung mga nagbabalak sana na magtatrabaho sila sa Middle East ngayon nagdadalawang isip, no, ibig sabihin niyan ay may epekto yan, unang-una yung pinaka-direct na effect noon, ano, may epekto yan doon sa mga remittances na natatanggap natin. So yun yung automatic na maiisip natin, no? Malaki madami mga Pilipino nandoon sa region na yon, no? Ang ano natin ay madami sa kanila ang maaaring magdesisyon na uuwi na lang sila dahil nga medyo naging delikado na yung sitwasyon doon, no? Pero madami pa rin naman na napili. Kaya ang magiging issue para sa gobyerno ay paano masisiguro na walang masasaktan o kaya siguro imposible yung walang masasaktan pero yung masisiguro mo yung kapakanan nila, no? Na nandun sila. So yun yung automatic na nagiging reaction natin, yung mga Pilipino na nandun. Pero para sa atin, para sa Pilipinas, no, ang pinaka-direct na epekto nito, no, ay tulad na nabanggit natin kanina, yung ekonomiya natin, no? Dependent tayo sa langis na ini-import natin galing sa iba't ibang mga bansa at kasama na dito ay yung mga bansa na nasa Middle East, no? Kaya mapapansin natin, no, ilang porsyento na ng ang pagtaas, no, ng presyo ng gasolina dito sa Pilipinas na kung saan ang maging ang immediate effect niyan, no, ay yung pagtaas ng presyo ng bilihin, no, dahil sa mga transport costs, no. Pero bukod doon kasi ang magiging epekto niyan ay yung industriya, no, ng transportasyon, no. So makikita na natin 'to kung pagka magpatuloy pa ito, siguro magkakaroon na ng desisyon yung ibang mga super natin ng jeep, halimbawa, no, na bawasan yung kanilang ano, na hindi sila lalabas ng ng ibang mga araw, no, dahil napakamahal na nga ng ano, ng diesel, ano. Or for that matter, kahit yung Grab natin, no, kasi yung mga bagay na ito
ang magiging epekto kasi talaga ay yung desisyon ng mga tao na depende sa transportasyon, no? Na sinasakyan natin, lahat tayong mga nagtatrabaho, no? Na makayanan nila na lumabas, ano? Eh syempre, ano na yan? That slides over, no? Yung mga tao ngayon na kailangan pumunta sa opisina, no? O kaya puntahan yung lugar ng trabaho nila, no? Maapektuhan din ngayon yung kanilang yung kakayanan nila, no? Na makapunta doon sa mga lugar kung saan sila nagtatrabaho, no? Kaya nakikita na natin yung usapan. Meron na ilang mga kumpanya, no, na nagdedesisyon na bawasan yung face-to-face na trabaho ng kanilang mga empleyado, no? So again, parang bumabalik na naman tayo doon sa pandemic situation, no? Kaya parang ang issue para sa akin, no, ay hindi pa tayo nakaka-recover mula doon sa pandemic, economically speaking, no? And eto na naman tayo, no? Parang nandoon na naman tayo sa sitwasyon na kung saan napupunta sa alanganin, no, yung kakayahan ng ekonomiya natin, no, na matustusan yung mga pangangailangan ng mga tao, no? Paano pa pagka ayun nga, may yung mga Pilipino na nasa Middle East, pagka nagdesisyon sila na uuwi sila, no? Then magkakaroon yan ng epekto ngayon sa atin. Sa ngayon, hindi pa ganoon kalaki, no, yung numbers na pinag-uusapan natin, no. I think less than 2,000 pa lang ang umuuwi, no. Pero maaaring dumami yan kung sakali na mas lalo pang lumaganap, no, itong labanan na ito, no. And bukod doon sa mawawalang mga trabaho, no, at yung mga remittances na napapadala dito, no, ay yung pag-uwi ngayon nila dito, no, na kung saan ang tanong ay saan sila lulugar, no? Kung wala silang trabaho dito kasi sa ibang bansa silang tatrabaho, no? At kaya ba natin suportahan ngayon yung ganong klaseng sitwasyon? Pagkatapos, bukod doon, kung isipin natin, no? Yung ating yun yung direktang epekto sa atin. Pero kung isipin natin ay yung rehiyon natin mismo, no? Kasi tayo ang chair ng ASEAN ngayon. So ang isang tanong doon ay dapat ba natin, and maaaring ang sagot dito ay oo, no? Maghanap tayo ng paraan na kung saan magagamit natin, ma-leverage natin, no, ang posisyon ng ASEAN para maidagdag yung boses natin, no, sa pagtawag, sa pagtatapos ng gerang ito, no? So kailangan natin magpakita ngayon ng leadership dito sa ganitong klaseng sitwasyon, no? Sa ngayon wala pa tayong naririnig, no, na parang may ganung klaseng posisyon, no, na inaano ang Pilipinas. Baka meron naman, no? I'm almost sure na meron na tayong ginagawa dito at nasa likuran lang yung Pero tingin ko at this point in time kailangan lumabas na siya, no? Parang kailangan may ano na natin sa publiko, no? Na tayo ay sinusubukan natin, no, as chair ng ASEAN, no, na idagdag yung boses natin, no, sa pagtatapos ng ng gerang ito, no. So there are diplomatic mechanisms that I think the Philippines should actually take advantage of kung sakasakali. Maraming salamat po sa inyong oras at pagbabahagi, UP Diliman Department of Political Science Professor Herman Joseph Kraft. Maraming salamat din. DZUP Balita. Patuloy ang balitaan
sa dzup.org.